Ramon, may sasabihin ako sa iyo. Namimiss na kita, mahal ko. Kaya mamaya na yan at hayaan mo muna ako sa mga gagawin ko. Malambing na bulong ni Ramon, na halatang nautga na. Isa-isang tinanggal ng binata ang saplot nito sa katawan. Sandali lang, baka may makakita sa atin dito. Sagot naman ni Felisa na napalingalinga sa paligid. Napapangisi naman si Ramon na siniil ng maalab na halik ang mga labi ni Felisa. Tara, sa kaharian ko mahal at doon kita paliligayahin. Binuhat nito ang katawan ng dalaga at isinakay sa malaking kabayong pula. Binaybay nila ang kagubatan ng Mount Calaquiron hanggang sa makarating sila sa mansyon ni Ramon. Hindi inaasahan ni Felisa na may daraanan pala doong malapit lamang sa asyenda ni Ramon. Maingat na ibinaba siya ni Ramon at binuhat paakyat sa mansyon at doon sa kwarto ng binata. Ramon, dahan-dahan. Hingal ni Felisa nang maghiwalay ang mga labi nila ng kasintahan niya. Miss na kita, mahal ko. Sobra. Akin ka lang, Felisa. At ikaw ang magiging ina ng anak ko. Pagkasabi noon ay walang kadala-dalang tinanggal ni Ramon ang lahat ng kasuotan ng kasintahan niyang si Felisa. Hanggang sa iginupo sila ng pagod matapos angkinin ang isa't isa ng paulit-ulit. Maliwanag na ang sikat ng araw at napabangon si Felisa nang masilaw sa liwanag na yon. Napatanga siya nang makita ang paligid niya. Dama niya ang lamig na nanunuot sa katawan niya. Wala nang mainit na yakap ni Ramon. Inagilap niya ang mga damit at kinusot-kusot ang mga mata. Wala na siya sa kwarto ni Ramon at nasa isang makapal na kagubatan si Felisa. Sa ilalim ng mga nakausling ugat ng puno na napapaligiran ng malalaking mga dahon ng puno. Nasaan ako? Ramon? Hinanap niya si Ramon. Ngunit napatanga siya nang makita ang matalas na tenga ng katabi niyang engkanto na nakahubad. Napakatikas ng katawan at maputla. Ang hari ng mga dalagit nun na si Harim. Matagal na itong nanliligaw sa kanya at nakasunod sa kanya sa tuwing nangunguha siya ng mga halamang gamot sa kabundukan ng Calaquiron. Hayop ka, bastos, mapagsamantala. Ang sama-sama mo, Harim. Nilinlang mo ko. Napagulgol na sumbat ni Felisa sa binatang dalagit nun. Nagising ito matapos niyang hampasin. Pasensya ka na, Felisa. Pero ikaw ang bubuo ng pangarap ko magkaroon ng anak sa lahi ng mga tao. Para sa aking adikain, para magtatanggol sa mundo natin. Natatawang wika ng dalagit nun. Ilang ulit na nilang ginawa ang bagay na ito at inakala niyang si Ramon talaga ang kasama niya. Ilang ulit na ba siyang naloko ni Harim? Hindi na niya mabilang pa. Napapailing na lamang si Felisa na napapahawak sa tiyan niya. Hindi ako magdadala ng anak mong hayop ka. Papatayin ko ang anak mo. Napangisi na lamang si Harim nang kumuha ng punyal si Felisa at itinaas iyon sa sinapupunan niya. 3 buwan na ang batang pinagbubuntis niya na akala niya ay anak ng kasintahang si Ramon. Pero nilinlang lamang pala siya ng dalagit nung nakatira sa bundok Calaquiron. Pati ang pagiging magkasintahan nila ay isa ring linlang. Hindi si Ramon ang kasama niya sa mga nagdaang araw, kundi ang dalagit nung si Harim. Felisa, akin ang punyal ko. Magagawa bang bangkitlin ng buhay ang nasa sinapupunan mo, ha? Anak natin ang batang yan. Anak mo rin yan, Felisa. Wika na lamang ng dalagit nun na kinuha ang punyal sa mga kamay ni Felisa. Hanggang sa isang nakakabinging pagtawa ang pumapailanlan sa kabundukan ng Calaquiron. Kilala ko ang puso mo, Felisa.
Napakabuti mong tao at mapagmahal. Magagawa mo bang paslangin ang anak natin, ha? Napapalaghak si Harim. Nagtagumpay siya sa kanyang plano. Nangihina si Felisa na napaupo sa nakausling malaking ugat ng puno ng balete na nasa kalagitnaan ng bundok Kilakiron. Si Harim ang nakakaakit na prinsipe ng mga dalagit nun ang nanglinlang sa kanya. Ngayon ay dinala niya sa sinapupunan ang anak ng dalagit nun na si Harim. Babalikan kita sa takdang panahon, Felisa, at kukunin ko ang anak natin para ihanda siya sa misyong nakaatang sa kanyang balikat. Bulong sa kanya ni Harim. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak kong hayop ka. Hindi magiging masama ang anak ko na kagaya mo. At balang araw, ang anak mo ang tatapos sa kasamaan mo, Harim. Nagdadalamhating sigaw ni Felisa. Patawad, Felisa. Hindi ako masama. Kailangan ko lang ipunla ang aking bini sa iyo para sa darating na dilobyo na hindi ko kayang pigilan. Ang anak ko lang ang may kapangyarihang pigilan ang kasamaang ito. Ani Harim sa sarili habang tinatanaw ang papalayong si Felisa. Paano mong baguhin ang nakatakdang kapalaran ng tao kung sadyang nananalaytay sa kanyang dugo at ugat ang kasamaan? May pag-asa pa bang mababago ang nakatakda at isulat ang bagong kwento ng kanyang buhay? Sino ang ama ng batang pinagbubuntis mo, ha, Felisa? Gigil na hiyaw ng kanyang inang si Hermana. Napapatulo na lamang ang luha ni Felisa. Nalalapit na ang kasal nila ni Ramon at hindi na niya kayang itago pa ang pagbubuntis. 5 buwan na ang kanyang tiyanon at nahalata na ito. Nay, hindi ko alam. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Felisa mula sa kanyang nanay. Ngunit sa isang iglap ay nagulat na lamang si Felisa nang bigla na lamang napahiyaw si Aling Hermana. Nawalan ito bigla ng lakas at nalumpo matapos saktan si Felisa. Nay! Hiyaw ni Felisa. Isang masamang dalakit noon ang ama ng batang pinagbubuntis mo, Felisa. Namilog ang mga mata nito nang makita ang hari ng dalakit noon na nakangisi sa labas ng kanilang kubo. Ang sino mang mananakit kay Felisa at sa anak ko ay magbabayad ng mahal. Hiyaw ng dalakit noon na may boses na tila kulog sa pandinig ni Aling Hermana. Nay, nilinlang ako ni Harim. Nagkunwari siyang si Ramon, kung kaya pumayag ako na may mangyari sa amin. Napapayak na pagtatapat ni Felisa nang mawala ng dalakit noon sa labas ng kanilang bahay. Gumagapang sa sahig si Aling Hermana na niyakap ang anak. Pinahid niya ang luhang naglanda sa mga mata ni Felisa. Sinasabi ko na sa iyong itigil mo na ang pangarap mo kay Ramon dahil hindi mangyayaring mapansin ka ng mayamang iyon. Tingnan mo ang nangyari sa iyo, anak. Nilinlang ka lang ng dalagit noon at dinala ka sa kanilang mundo. May mga pagkakataon kasi na nawawala si Felisa nitong mga nakaraang buwan. At halos 2 araw yon kung mangyari. Sa mga araw na yon ay dinala siya ni Harim sa isang magandang mansyon at nagkukunwari itong si Ramon. Pero isang linlang lamang ang lahat. Hanggang sa nagasing na lamang si Felisa na nasa nakausling malaking ugat ng balete na kasandal at nasa tabi niya si Harim, ang prinsipe pa noon na mga dalagit noon na magiging hari na. Pero na mga oras na yon sa mga mata niya ay si Ramon ang katabi niya na walang saplot. Hanggang sa di lumaon ay nadiscover din niya ang totoong pagkatao nito. Dahil naulit pa at muling naulit ang mga pangyayaring iyon hanggang sa pinagbuntis niya ang anak ng inkantong dalagit nun. Sa huli ay natuklasan na lamang ni Felisa ang panluloko ni Harim sa kanya. Ang inakalang si Ramon ang kasama niya ay isang malaking linlang. Sa mga sumunod na araw ay hindi na nagpapakita sa kanya si Harim. May isang kwintas din ang ibinigay ni Hermana sa kanya.
Isang proteksyon daw iyon para hindi na siya malalapitan pa ni Harim habang pinagbubuntis niya ang kanyang anak. Subalit makalipas ang ilang buwan, habang nalalapit na ang panganganak ni Felisa, ay hindi niya napipigilan ang sarili na mag-aalala. Natatakot siya isang araw ay babalik si Harim para kukunin sa kanya ang anak na inaalagaan sa loob ng kanyang tiyan. Inay, kung lalayo kaya tayo rito? Tanong niya sa inang si Hermana. Napatitig ito sa kanya at mapait na napangiti na lamang. Lumayo kayo ng anak mo. Doon kayo sa lungsod para hindi kayo masundan ni Harim. Doon kayo sa simbahan. At babalik ako rito sa Bukirin para sa aking sakahan at sa mga alaga kong hayop. Hindi tayo pwedeng mawala ng pangkabuhayan, lalo na ngayong nalalapit na ang panganganak mo. Kailangan kitang alagaan. Sagot naman ng kanyang inay. Nilisa ni Felisa ang Bukirin at nagtungo sa lungsod. Doon siya tumira sa kumbento habang nalalapit na ang panganganak niya. Isang madre ang kanyang tiyahin na doon na destino, na kapatid ni Inay Hermana, na siyang kumupkop kay Felisa. Hanggang sa araw na ipinanganak niya ang isang batang lalaki na pinangalanan niyang Renan. Laging pinagdarasal ni Felisa na sana ay hindi na muling babalik pa si Harim sa kanilang buhay ng anak niyang si Renan. Sa paglipas ng panahon ay naging binata na ang anak niyang si Renan. Sa edad na 5 ay napakatangkad nito. Minana ni Renan ang tikas at kagapuhan ng amang engkanto na si Harim. Pero napakabait ni Renan, na halos sa loob na ng simbahan lumaki. Laging pangaral ni Felisa kay Renan na hindi gagawa ng isang masamang bagay na maaari niyang pagsisisihan balang araw. Nag-aaral si Renan sa isang universidad sa kanilang bayan. Itinago din ni Felisa kay Renan ang buong katotohanan sa kanyang totoong pagkatao. Matapos siyang sabihin noon kay Renan na hindi niya kilala ang ama nito, ay hindi na ito nangulit pang magtanong. Naawa siya sa kanyang anak, pero hindi pwedeng malaman ni Renan na anak siya ng isang engkanto at may lahi itong dalakitnon. Felisa, patay na sa inay mo. Bungad sa kanya ni Sister Cecilia, na kanyang tiyahin. Nanlumo si Felisa sa narinig. Sasama ka ba sa akin sa inamong? Tukoy nito sa lugar nila. Ang kanilang lugar ay nasa paanan na ng Mount Kilakiron. At ito ang dahilan noon kung bakit nakilala siya ni Harim, dahil lagi siyang pumapasok sa kabundukan ng Mount Kilakiron para kumuha ng mga halamang gamot. Saan ba banda yung Kilakiron na yun? Mindanao ba yun? Tiya, natatakot ako. Sagot niya sa kanyang tiyahin. Hanggang kailan ka ba magtatago, ha, Felisa? Wala kang nagawang kasalanan sa lalakitno na iyon. Siya ang nakagawa ng kasalanan sa iyo. Ni Sister Cecilia. Natatakot lang akong kunin sa akin ang anak ko. Hindi ako papayag na kukunin niya sa akin si Renan. Si Renan lamang ang nag-iisang meron ako sa mundong ito. Malungkot na saad ni Felisa. Napapabuntong hininga na lamang si Sister Cecilia. Hindi kita mapipilit na umuwi sa inamong. Pero ito nang huling pagkakataong makikita mo si inay mo, Felisa. Tsaka magtiwala ka sa akin. Hindi makukuha ni Harim si Renan kapag hindi siya sasama sa kanyang ama. Pero mapanlin lang ang mga dalagit ng tiya. Nilinlang niya ako noon. Sagot naman niya sa tiyahin niya. Dahil mahina ang loob mo, Felisa. Malakas ang loob ni Renan. Lumaki siyang kayang ipagtanggol ang sarili at malaki ang tiwala sa Diyos. Hindi mo ba kilala ang anak mo, Felisa? Napakabuti ng puso ni Renan at kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya kahit pa sa kanyang ama. Paliwanag ni Sister. Lumaki si Renan sa loob ng simbahan. Pero higit doon ay tinuturuan ni Father Arnel si Renan kung papaano nitong ipagtanggol ang sarili mula sa martial arts at sa lahat ng uri ng patalim at armas. Bukod pa doon, ay may mabuting puso ang kanyang anak.
Tinuturuan nila itong lumaking may takot sa Diyos. Si Renan ngayon ay nasa kolehiyo na at malapit nang magtapos sa kursong PME. Pero nagsisilbi pa rin ito sa loob ng simbahan. Sa lahat ng ito ay hindi nawawala ang kaba sa puso ni Felisa na baka isang araw ay babalikan siya ni Harim para kukunin ang kanilang anak at gamitin para sa kasamaan nito. Kaya naman nagdadalawang isip si Felisa kung babalik ba sa inamong para ihatid si Inay Ramana sa huling hantungan nito. Huwag na huwag ka nang bumalik dito sa inamong, Felisa. Itago mo ang anak mo sa malayong bayan. Doon ka sa tiyahin mo. Naaalala pa ni Felisa ang mahigpit na bilin ng kanyang ina. Maya-maya ay dumating ang kanyang anak. Nay, natatakot ka ba? Untag sa kanya ni Renan. Kanina pa pala ito sa kanyang likuran at pinapanood siya sa kanyang tahimik na pagluha para sa pangungulila niya kay Inay Ramana. Huwag kang matakot, Nay. Malaki na ako at hindi na ako bata pa. May sarili na akong isip at hindi ako kailanman gagawa ng isang bagay na pagsisisihan ko balang araw. Saad ni Renan sa ina. Hindi ako natatakot sa kanya, Inay. Wala kang kasalanan sa kanya. Kaya bakit ka nagtatago dito at tinitiis ang pangungulila mo kay Lola? Wala kang kasalanang nagawa sa kanya at siya ang nakagawa ng malaking kasalanan sa iyo. Isa pa, hindi niya ako maaring gamitin para sa pansarili niyang kasamaan. May sarili akong pag-iisip at sa tingin ko ay oras na para harapin natin si Harim. Paano mo nalaman ang lahat ng ito, anak? Si Lola sister po. Sinabi niya sa'yo. Oo, ina. Kaya ka naging ganyan, di ba? Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang binatang anak. Napatitig na lamang si Felisa sa kanyang anak na napakatapang. Naroon sa puso niya ang pag-aalala na baka kagaya niya noon ay linlangin lamang ni Harim ang kanyang anak. Pero tama ito. Hanggang kailan niya tatakasan ng isang bagay na kanyang kinakatakutan noon pa man? Hanggang kailan siya lalayo sa bayang kanyang kinalakihan nang dahil lamang sa isang masamang nilalang na kagaya ni Harim? Inay, patay na si Lola. Wala nang mag-aalaga sa sakahan niya. Wala nang mag-aalaga sa kanyang hayapan. Kilala mo naman ang mga gahamang kaanak ni Lola na walang ibang hinahangad kundi ang kayamanan niya, di ba? Kaya oras na para umuwi na tayo sa atin. Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi ako sasama sa ama kong engkanto. Hindi ko tatahakin ang daan ng kasamaan. Para ano pa, at ikaw ang nagiging ina ko. Ang maganda at butihing si Nanay Felisa. Nakangiting wika ni Renan sa kanyang ina. Patuloy lang sa pagkwento ang kanyang anak habang siya ay hindi alam kung saan hahagilap ng isasagot. Pangaral sa akin ni Father Arnel at Sister Cecilia na kailanman ay hindi ako mananakit ng mga taong mas mahina sa akin. Hindi ako mananakit ng mga babae. Hindi ako susunod sa kasamaan ng ama ko. Kaya makakaasa kang nasa puso ko, Inay, ang kinalakihan kong aral na ito. Wika ni Renan. Pinahid ni Felisa ang luha sa mga mata at napapangiti na lamang. Malaki na talaga ang anak ko. Napakagwapo at matikas na binata. May mabuting puso pa at matalino. Bulalas niya. Sige. Uuwi tayo sa inamong at magkasama nating haharapin ang ama mo. Renan, anak. Kaagad na naganda ang mag-anak na Felisa at Sister Cecilia sa kanilang pag-uwi sa kanilang bayan. 6 na oras din ang kanilang biniyahe bago makarating sa lungsod ng Panglibatuhan. Pagkarating doon, ay kaagad silang sinalubong ng isang sasakyan. Sasakyan iyon ni Ramon na katabing lupain nila ni Felisa.
Si Ramon ay ang mayamang asyendero na nagugustuhan noon ni Felisa. Hindi niya alam kung bakit si Ramon ang sumundo sa kanila sa halip na ang pinsan niyang si Rico. Pinag-aagawan ng mga kaanak ni Inay Hermana ang lupain niyo, Sister Cecilia. At ako ang nag-aayos ng lamay ni Inay Hermana. Balita ni Ramon na sumalubong sa kanila. Nalaman niyang matalik pala itong kaibigan ng kanyang tiyahin. Ito rin ang nagbabalita sa kanila sa pagkamatay ni Inay Hermana. Kami ni Rico ang nag-ayos ng burol ni Nanay Hermana. Dagdag pa ni Ramon. Maraming salamat, Ramon. Bulalas ni Sister Cecilia. Kaninong anak itong binatang kasama niya, Felisa? Tagang tanong ni Ramon. Siya si Rinan pala, ang nag-iisa kong anak, Ramon. Pakilala ni Felisa sa anak niya. Nakangiting nagkamay naman si Ramon at Rinan. Ang gwapong binata nitong anak mo, Felisa. Hindi ko nabalitaang nag-asawa ka na pala. Bulalas nito. Iniwan ako ng ama ni Rinan, Ramon. At saka matagal na yon, kaya wag na nating pag-usapan. Pag-iwas ni Felisa sa usapang iyon. Ayaw niyang sabihin kay Ramon ang katotohanan na isang engkantong dalakit nun ang ama ni Rinan. Ayaw niyang ungkatin pa ang kanyang masilimuot na nakaraan. Lalo na ang pangarap niyang ibigin ni Ramon noon ang kadahilanan kung bakit siya nalinlang ng dalagit nung si Harim. I'm sorry for that. Paghingi pa nito ng paumanhin kay Felisa. Napakalaki na ng pinagbago sa lungsod ng Panglibatuhan, lalo na noong nakarating na sila sa Inamong. Tama ba Inamong o Inamong? Marami ng bahay doon, pero nananatiling tahimik ang paanan ng bundok kila Kiron, kung saan naroon ang hangganan ng lupain ni Inay Hermana. Walang sino man ang may naglakas ng loob na magtayo ng bahay malapit sa paanan ng bundok kila Kiron. Tanging nag-iisang nakatayo pa rin doon ang bahay ni Inay Hermana na medyo nagbago na sa paglipas ng panahon. Medyo lumaki na ang bahay ni Inay Hermana at sementado na ito. Sa kabilang lupain naman ay ang mansyon ni Ramon. Nagkakagulo ang mga kaanak ni Inay Hermana sa pagdating sa sasakyan ni Ramon. Akala kasi ng mga ito ay wala nang titira pa sa bahay ng Nanay Hermana at walang mag-aalaga sa mga bukid at mga hayupan. Kaya pinag-aagawan ito ng mga kaanak nilang gahaman. Mula sa sasakyan ni Ramon, bumaba doon ang magtiyahing Sister Cecilia at Felisa. Mas lalo silang namangha nang makita ang binatang matikas at napakagwapo. Matangkad ito na nakasunod kay Felisa. Akala ko ay hindi na kayo babalik pa rito sa Inamong, Felisa at Sister Cecilia. Pagsalubong ng kanilang tiyahing si Guadalupe na may edad na. Kapatid din ito ni Hermana na nagnanais ding kunin ang lupain kahit meron nang sa kanya. Malaki-laki kasi ang lupain ng Nanay Hermana. Dahil kasama ito sa lupain ni Sister Cecilia. Gawa ng naglilingkod na siya sa Diyos ay ipinasakamay niya sa kapatid niyang si Hermana. Dahil noong mga panahong iyon ay maaga itong naulila sa kanyang asawa o ang ama ni Felisa. Napangiti na lamang ang mag-ina nang magmano sa kanilang tiyahin at balilola na rin ni Rinan. Namatay si Inay Hermana, tiyang. Ina namin siya kaya natural lamang na babalik kami rito sa Inamong, sagot ni Felisa sa tiyahin. Basang-basa niya sa mga mata nito ang kasakiman. Ilang taon na kayong nawala rito sa Inamong na hindi nyo sinamahan si Tia Hermana sa kanyang pagtanda? Ano pa bang binabalikan yung dalawa rito? Tanong ni Armando. Napinsa ni Felisa na anak ng tiyahin niyang si Guadalupe. Naikuyom ni Felisa ang mga kamay. May rason kami kung bakit kami bumalik rito sa Inamong, Tia Guada.
Pero hindi kami nagkulang sa suporta at pagmamahal kay Inay Hermana. Nagkikita kami ni Inay parati sa panglibatuhan. Kaya huwag kang magsalita na para bang alam nyo ang lahat sa buhay namin. Diretsa ang bulalas na Felisa. Matapang ka pa rin ha, Felisa. Sino bang pinagmamalaki mo ha? Babae kayong dalawa ni Cecilia. At wala kayong karapatan dito sa lupaing iniwan ni Inay Hermana. Asik ni Armando sa pinsan niya. Pero hindi siya nakalapit kay Felisa nang humarang ang malaking katawan ni Renan. Mag-ingat ka sa pananalita mo, lalaki. Wala kang karapatang pagsalitaan ng masama ang ina ko. Mahinahong wika ni Renan sa pinsan ng ina. Natigilan naman ito at napatitig kay Renan. Napaatras ito nang mapatitig sa mga mata ni Renan na nakatitig din sa kanya. Nakakatakot ang mga mata ng binatang anak ni Felisa. Tila ba nito'y inaarok ang kalooban niya. Nagbabaga ang mga tingin nitong tila nakakapaso. Hindi ko alam na may anak ka na, Felisa. Hindi ko man lang nabalitaan na ikinasal ka at nag-asawa. Nakatawang bulalas naman ni Tere na asawa ni Armando. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pang-uyam na nakatitig kay Felisa. Bueno, narito siya bilang anak ni Inay Hermana at hindi para pagkaguluhan ang lupain. Naparito kami para magluksa sa pagkawala ni Hermana. Pero kasakaman ang isasalubong niyo sa amin. Nariyan pa sa kabawang ang matanda pero naglalabasan ang pagiging gahaman niyo sa lupain namin. Naiiyak na nabulalas ni Sister Cecilia. Tama na po, Mother. Huwag mong iyakan ang mga walang kwenta mong kaanak. Pag-alo na Renan sa madre. Nagulat na lamang ang lahat ng hinarap sila ni Renan. Ang lupain ni Lola ay pag-aari nila ng namatay niyang asawang si Lolo Ferdinand. Wala kayong karapatan sa lupain ito dahil buhay ang ina ko. Kayong mga gahamang kaanak ni Lola ay walang ibang ginawa para mapabuti ang lupain ito, kundi umaasa lamang kayo sa kabutihan ni Lola Hermana. Nasaan ba kayo ng mga panahong nangangailangan ng tulong si Lola dito sa lupain? Hindi nga kayo makalapit dito kay Lola dahil sa takot niyo sa bundok kila Kiron. Ngayong namatay si Lola, nag-uunahan kayo sa pagkamkam sa isang lupain na hindi niyo naman kailan pag-aari. Kaya habang nakakapagtimpi pa ako, mas mabuting lumayas na kayo dito sa burol ni Lola bago pa ako makalimot. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Renan, pati ang magtiyay na Felisa at Sister Cecilia. Pero nakakatakot ang mga mata ni Renan na isa-isang tinitigan ang mga naroon na gahaman. Tila sila'y kinalabutan dahil sa may kakaiba sa anak ni Felisa. Mabilis pa sa alas 4 nagsialisan ang mga naroong kaanak ng Inay Hermana. Maliban na lamang sa mabait nilang pinsan na si Rico at ang pamilya nito. Sila ang katulong ni Inay Hermana rito sa Boqueren. Hindi naman napigilan na rin ng sariling mapatawa sa nangyari, habang kinakabahan naman si Felisa na lumapit sa anak. Renan, anong pinagsasabi mo sa kanila? Inay naman, parang hindi mo naman ako kilala. Sinabi ko lang yun para umalis na sila sa burol ni Lola. Ang iingay nila eh. Napakamot na lamang sa ulo si Renan at inirapan ng ina. Nakurot ni Felisa sa tagiliran si Renan. Oo nga pala, habang lumalaki si Renan, ay napapansin niyang may otoridad itong kausapin ang mga tao. Para bang nakikinig kay Renan ang lahat na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Kumbaga nagiging alpa ito sa kahit ano o saang aspeto. Lahat ng mga taong kinakausap nito ay nakikinig na tila ba nahihipnotismo. Isa ito sa katangian ni Renan na mukhang namanan ito sa amang si Harim. Matapos ilibing si Inay Hermana ay natahimik na ang kanilang malaking bahay. Tanging si Rico at ang asawa nito ang nagpupunta roon para alagaan ang mga hayupan ni Inay Hermana.
Kinagabihan sa unang araw matapos ilibing si Inay Hermana, ay nagising na lamang si Felisa sa pakiramdam na may parang nakatingin sa kanya. Napabangon siya at nakita sa labas ng bintana ang isang taong nakatitig sa kinaroroonan niya. Kumabog ng malakas ang puso ni Felisa sa nakita. Harim? Nagmamadaling lumabas si Felisa. Hindi pwedeng makita ni Harim ang kanilang anak na si Renan. Hindi nito pwedeng kunin sa kanya si Renan. Isinukbit ni Felisa ang mahabang kampilan. Papatayin kita, Harim, kapag kukunin mo sa akin si Renan. Anya sa sarili. Harim! Sigaw niya. Nakita niyang tumakbo ang lalaki papunta sa paanan ng bundok kila Kiron. Sinundan iyon ni Felisa. Hindi na siya ang dating mahinang Felisa na kayang paglaruan ng isang masamang elemento. Hindi na siya kayang linlangin pa ni Harim sa pagkakataong ito. Ilang taon na siyang nawala rito sa Inamong. Sa mga nakalipas na panahon ay natuto si Felisa na magpakalakas para sa anak na si Renan. Pinag-aaralan niya kung papaano makipaglaban, kaya malakas na ang kanyang loob sa ngayon. Tama si Renan, hindi pwede habang buhay nilang pagtataguan ang kanyang nakaraan. Felisa, mahal ko. Nitong tumigil at nakatalikod kay Felisa. Nag-aabot ang hininga ni Felisa sa dibdib nang nasa harapan niya si Harim na nakatalikod. Nagkikita din tayo muli, Harim. Anya sa lalaking nakatalikod sa kanya. Sinasabi ko na nga bang babalik ka rin rito. Kitagal ko kayong hinintay ng ating anak. Nakangising humarap sa kanya si Harim. Namilog ang mga mata ni Felisa. Hindi pa rin nagbago ang anyo ni Harim sa paglipas ng panahon. Gwapo at matikas pa rin ito. Hindi man lang ito tumanda. Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko, Harim. Asik ni Felisa na inilabas ang kampilan. Inatake niya si Harim sa pamamagitan ng pagtaga rito ng ilang ulit. Ngunit sa huli ay hinawakan ni Harim ang mga kamay ni Felisa na may hawak ng kampilan. Hindi mo ako mapapatay sa pamamagitan ng kampilan na yan, mahal ko. Hindi maiiwasan ni Renan ang kapalaran niya bilang anak ko. Si Renan ang nakatakdang magiging prinsipe ng mga dalakit nun at magpapatuloy sa aking lahi, Felisa. Hindi mo mababago ang kapalaran ni Renan. Nakatakda na ito, Felisa. Nakangising asik ni Harim. Hindi ka pa rin nagbabago, Felisa. Ang ganda mo pa rin. At ang bango ng katawan mo. Nakatawang wika ni Harim na inamoy-amoy si Felisa. Ngunit nagulat na lamang si Harim ng isang lalaki ang sumalakay sa kanya na dahilan kung bakit niya nabitawan si Felisa. Si Renan. Kung hindi ko man maiiwasan ang kapalaran ko, pues tatanggapin ko ito. Pero babaguhin ko ang kapalarang ililatag mo sa akin, dalakit nun. Pagkasabi noon ni Renan, ay inatake nito si Harim ng malakas na sipa. Bumagsak sa lupa ng bundok kila Kiron si Harim. Napapatawa na lamang ito ng pagat. Anak nga kita, Renan. Anak nga kita. Umalakhak na lamang si Harim na nagmamadaling pumasok sa masugal na kakahuyan sa bundok kila Kiron. Habang naiwan na lamang si Renan na pinulot ang kampilan sa lupa. Renan, anak. Siya ang ama mong si Harim. Napangiti lamang si Renan na tumango-tango. Oo, Nay. Kilala ko siya, Nay. Dahil ilang ulit na niya akong dinalaw sa panaginip ko. Nagmamadaling nalisa ng mag-ina ang paanan ng bundok kila Kiron. Sa ngayon ay hindi pa natitiyak ni Felisa kung papaanong labanan si Harim.
Pero isa lamang ang tiyak niya. Hindi sila magpapatalo sa dalakit nung ito. Hindi niya ibibigay ang anak na si Renan kay Harim para lamang sa katuparan ng kasamaan nito. Tapatin mo ko, Renan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na matagal mo nang nakikita ang ama mo sa panaginip mo? Ayaw kong mag-aalala ka sa akin, ay. Diba, ayaw mong pag-usapan si Itay nun. Pero, matagal na siyang nagpapakita sa panaginip ko. At huwag kang mag-alala sa akin, ay. Kaya ko ang sarili ko. Sagot ni Renan, na kahit papano ay napapanatag ang kalooban ni Felisa. Makalipas ang 40 days ni Inang Hermana, ay bumalik na sa syudad si Sister Cecilia. Naiwan na lamang si Felisa sa inamong kasama ang kanyang anak. Tuloy pa rin si Renan sa pag-aaral, pero umuwi siya sa kanyang ina kinahaponan. May motorsiklo naman sila na binili ni Felisa para kay Renan. Isang araw ng Sabado ay nagkagulo ang mga taga-bayan ng inamong. Isa na namang dalaga ang nawawala sa kanilang bahay bigla. Isang araw na itong nawawala at hindi na matagpuan. Kaya lumapit na ang mga ito sa barangay kapitan ng inamong. Dumaan ang mga tanod sa bahay nila Felisa para magpapatulong sa kanya. Bukod kasi sa kanya ay wala nang ibang taong mas nakakaalam sa pasikot-sikot na daanan sa loob ng kagubatan ng inamong. Felisa, tulungan mo kami. Nawawala ang anak naming si Ella. Isang araw na siyang nawawala at duda kaming narito lamang siya sa bundok ng Kilakiron. Bulalas ni Sita, ang ina ng dalagang nawawala. Sandaling nagdadalawang isip si Felisa sa pakiusap ng kanyang mga kababayan. Pero, nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ng ina ng dalagang si Ella, ay naalala niya ang pinagdadaanan niya sa mga kamay ni Harim. Nililin lang siya noon ng engkantong dalakit nun. Sige, sasamahan ko kayo. Pagpapayag niya sa pakiusap ni Sita at ng iba pa niyang kababaryo. Wala noon sa bahay si Renan dahil nasa paaralan ito para pumasok. Nagmamadaling nagpalit ng pantalon at maluwag na t-shirt si Felisa. Suot niya sa leeg ang anting-anting na binigay noon sa kanya ni Inay Hermana para hindi na siya malilinlang pa ng dalakit nun. Tara na at huwag kayong humiwalay sa grupo para maiwasan ang pagkawala sa kakahuyan sa bundok Kilakiron. Mahiwaga ang bundok na ito at maraming mga nilalang ang nakatira, kaya mag-ingat ang lahat. Babala ni Felisa habang papasok na sila sa kasukalan ng bundok. Wala na isa sa mga kasamahan ni Felisa ang nagsalita sa takot na nadarama. Pagaramdam nila, habang papasok pa lamang sila sa nasabing bundok, ay may mga iilang pares na mga mata ang nakatitig sa kanila. May nararamdaman silang mga presensya na hindi naman nila nakikita. Habang ang mag-asawang Nardo at Sita ay umaasang matatagpuan nila ang kanilang anak na si Ella. Kahit may nadaramang takot, ay pinilit nilang nilalakasan ng loob habang nakasunod kay Felisa. Samantalang sa isang masukal na bahagi ng bundok Kilakiron ay napapahagulgol na lamang si Ella. Hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar na kinaroroonan niya. Parang nasa loob siya ng isang kuweba. Tanging suot niya lamang ay ang manipis na bestida, habang nakagapos naman siya sa isang mesa na yari sa bato. Malamlam ang ilaw na nagmumula sa isang sulo na nasa gilid ng pader na gawa rin sa bato. Para siyang nasa loob ng isang yungib. May naririnig siyang mga pag-uusap, pero wala naman siyang nakitang tao sa paligid. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako rito! Maawa kayo sa akin! Pagmamakaawang hiyaw ni Ella habang palingalinga sa paligid. Umaasa siyang makakaligtas sa kanyang kinaroroonan ngayon. Patuloy ang pagdarasal niya na sana ay makakalabas pa siya sa lugar na iyon ng buhay. Sino ka?
Anong gagawin mo sa akin? Nawindang na lamang sa Ella sa takot nang makita ang isang lalaking naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Hindi niya maaninag ang mukha nito, lalo na noong isinuot nito ang isang maskarang itim. Huwag kang lumapit sa akin. Maawa ka. Huwag kang lumapit sa akin. Huwag. Sigaw ng sigaw ang dalaga. Halos namamaos na ang kanyang boses na walang awa siyang nilapastangan ng lalaking ito. Hindi niya ito kilala at wala siyang naalala kung papaano siyang nakarating sa lugar na yon. Napahigit na lamang ng hininga si Ella matapos maramdaman ang isang punyal na tumarak sa kanyang dibdib matapos siya nitong angkinin na walang awa. Napangisi naman ang lalaking nakamaskara nang makitang unti-unting nawawala ng hininga ang dalagang sinaksak niya gamit ang punyal. Ika-77 alay ko na ito, Panginoon. Pagkasabi noon ng lalaki, ay umusok ang buong silid na iyon nayari sa bato. At pagkatapos ay napapalakak na lamang ang kriminal na pinahid ang dugong pumapatak sa kanyang punyal. Ilabas niyo ang babaeng yan at dalhin sa malaking kahoy ng dalagit sa kalagitnaan ng bundok Kilakiron. Utos nitong natatawa pa rin. Ang mga mata nito ay tila apoy na nagniningas na kayang tumupok sa katawan ng bawat taong naroon. Samantalang natigilan na lamang si Renan at napakarap-karap ang mga mata habang nakatitig sa kawalan. May nakita siyang maraming dugo at isang babaeng duguan na nasa ibabaw ng mesang bato. Parang pumasok ayon sa kanyang balintataw. Ano ba yan? Kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Anya sa sarili na napapailing na lamang. Renan, sabay tayong umuwi mamaya ha? Bulalas ni Ira na anak ni Ramon na may-ari ng asyenda na katabi sa lupain na Felisa at Renan. Napakalawak ng ngiti ni Ira nang makita si Renan. Noong araw na nakita niya ang apo ni Inay Hermana sa burol nito, ay hindi mapigilan ni Ira na humanga sa kagupuhan at kagisigan nito. Kaya simula noon ay kinaibigan na ng prinsesa ni Ramon, si Renan. Hindi ka ba susunduin ng driver niyo? Tagang tanong ni Renan kay Ira. Napangiti pa rin ang dalaga nang mas lalo pang lumapit kay Renan. Hindi. May masakit kasi si Manong Pido, kaya walang makakasundo sa akin ngayon. Busy rin si Papa sa asyenda. Maari ba akong umangka sa motorsiklo mo ha, Renan? Hindi na napigilan ni Ira na mapapatingala sa matangkad na binata na bahagyang umiti din ng matamis sa kanya. Hindi. Wika nitong biglang si Marioso ang muka. Nadismaya si Ira nang iwanan siya bigla ni Renan. Antipatiko. Hiyaw niyang naiinis na napapasunod kay Renan. Pinigil niya ang mga kamay ng binata. Renan, please. Wala kasi ako masasakyan pauwi ng ina mo. Pagmamakaawa pa ni Ira. Please, maglakad ka. May paa ka naman, di ba? Sagot nitong seryoso pa rin ang muka. Seriously, Renan? Naman. Pagdadabog pa nito. Please, sige na kahit isa lang. Oo sige, pero ngayon lang ha. Hindi na ito mauulit pa. Naintindihan mo ba? Sagot ni Renan na hinatak ang mga kamay ni Ira. At malalaki ang mga hakbang na tumungo sa motorsiklo. Hapon na kasi at kailangan na nilang umuwi. Nasa katangian ni Renan ang lakas ng pandama. Hindi niya alam kung anong meron sa pamilya ni Ramon Aragon. Pero may hindi siya maipapaliwanag na nadama para sa pamilyang ito. Inihatid niya si Ira sa tahanan ni Ramon Aragon at kaagad na umuwi sa kanilang bahay sa Inamong. Nagulat na lamang si Renan
Nang makita ang inang umiiyak, may mga tao rin ang naroon sa labas ng kanilang bahay. Takang-taka si Renan na nilapitan ang kanyang inang si Felisa. "Inay, anong nangyayari dito?" tanong niya sa kanyang ina. Napatitig si Felisa sa kanyang anak na si Renan. Mukhang nagkamali yata siya ng desisyon na bumalik sa kanilang bayan sa Inamong. Anak, kung bumalik na lang kaya tayo sa kumbento. Nag-aalangan na aniya sa anak. "Bakit, Nay? Ano bang nangyari?" Napatitig na lamang si Renan sa bangkay ng isang babae na nakahimlay sa mahabang upuan nilang kawayan. Tanging kumot lamang ang nakatakip sa katawan ng babae na punong-puno ng dugo na natuyo at sobrang lansa na nito. Nawawala ang anak ni Aling Sita na dalaga. Kahapon pa nila ito hinahanap at ngayon lamang namin ito natagpuan. Natagpuan namin siya sa nakausling malaking ugat ng puno ng dalakit na wala ng buhay. May saksak sa katawan niya na dahilan ng kanyang pagkamatay. Kwento ni Felisa sa anak. Napasapo na lamang si Renan sa ulo niya. Ito ang babaeng nakita niya kanina nang biglaan sa kanyang isipan. Hindi siya maaaring magkamali. Dinig ni Renan ang bawat hinagbis ng pamilya ng dalagang namatay. Kada taon may kinukuhang buhay sa puno ng dalagit. Bakit si Ella pa? Bakit sa dinami-daming tao dito sa bayan natin? Bakit ang anak ko pa? Napahagulgol na lamang nahiyaw ni Aling Sita na nakasalampak ng upo sa sahig habang yakap ang walang buhay niyang anak. Hindi nakatiis si Renan sa kanyang nasaksihan at napapalabas ng kanilang bahay. Napasunod naman si Felisa sa kanyang anak. Anak, kailangan na nating umalis dito at bumalik na lamang tayo sa kumbento. Pamumursige niya kay Renan. Inay, may mali sa bayang ito. Kailangan kong alamin. Hindi na lang puro ganito. Ani Renan na ikinatigil ni Felisa. Seryoso ang mukha ng kanyang anak na nakatitig sa malawak na lupain ni Ramon Aragon. At napadako ang mga mata niya sa matayog na bundok ng Kilakiron. Anong ibig mong sabihin, Renan? Tanong ng kanyang ina. Nararamdaman ko, Nay, na may nananalasang masamang nilalang sa baryong ito. Pero hindi siya dalakit nun. Hindi siya ang aking ama. Nilalagay niya sa puno ng dalakit ang mga biktima para kamuhian ng mga tao ang mga engkantong dalakit nun. Paliwanag niya sa kanyang ina. Mas lalong kinalabutan si Felisa sa sinabi ng anak niya. Naisip niya rin kanina pa na hindi si Harim ang may kagagawan sa mga nangyayari sa bayan ng Inamong. Inangkin lamang siya noon ni Harim at hindi kinitil ang kanyang buhay. Ang balak ni Harim ay ang dumami ang lahi ng mga dalakit nun sa pamamagitan ng kanilang anak na si Renan dito sa bayan ng Inamong. Kaya siya nito inanakan dati. Hindi ang pumatay ng mga inosenteng tao. Pero ayon sa mga taga-Inamong, nagsimula ang lahat ng ito makalipas ang 18 taon. Natansya niya ay simula noong nawala siya sa bayang ito. Kung hindi ang mga dalakit noon, kung hindi si Harim, sino naman? Tanong naman ni Felisa sa kanyang anak. Hindi ko alam, Nay, pero nararamdaman kong narito lamang siya sa paligid, Nay. Malakas ang kutob ko. Sagot naman ni Renan. Malungkot na inuwi ng pamilya ng namatay na si Ella ang katawan nito. Malakas ang pang-amoy ni Renan na kawangis ng kanyang amang si Dalakitnon. Kaya alam niyang narito lamang sa kabundukan ng Kilakiron ang kriminal na pumatay kay Ella. Araw ng Sabado at isinama ni Felisa si Renan na dumalo sa burol ni Ella. Pagdating nila roon ay napatitig na lamang si Renan sa bagong dating na si Ramon Aragon. Senyor, salamat sa pagdamay mo sa pamilya namin. Salubong ni Aling Sita sa kanilang panauhin at iginaya ito papasok.
Ganito talaga daw ang ugali ni Senyor Ramon, na kapag may mamatay ay nag-aambag ito ng malaking abuloy. Kaya bayani ito, at ang tingin ng lahat ay hindi sakim, dahil tumutulong ito sa mga kababaryo niya. Tumigil ito nang nasa harapan na ni Renan at Felisa. Narito pala kayo ng anak mo, Felisa. Nakangiting wika ni Ramon Aragon. Hindi napigilan ni Renan ang paniningkit ng mga mata nang maamoy niya ang katawan ni Ramon. Kawangis iyon ng natirang amoy na naroon sa bangkay ni Ella ng araw na iniuwi itong wala ng buhay. Ikaw ba ang kriminal, Ramon? Anya sa isipan, habang ang mga mata ay nakatitig ng matiim sa mga mata ni Ramon. Nang aarok ang mga tingin ni Renan sa taong kaharap, habang ang mga mata nila ay magkadaop. May kung anong hindi maipaliwanag si Renan na init sa mga tingin ni Ramon, na para bang nagbabaga rin ang mga mata ni Ramon, na tila ba tinutupok ang katawan ni Renan. Magandang araw, Senyor. Pagbati ni Renan, na inilihis ang mga matang matitiim sa katabing dalaga na kanina pa nagpapakyut sa kanya, ang anak nitong si Ira. Ay Renan, pa, alam mo bang malapit na kaming magtapos ng pag-aaral? Siya yung sinasabi ko sa iyo noong nagligtas sa akin. Kwento pa ni Ira, na hindi pa rin mawala-wala ang ngiti habang nakatitig sa gwapong mukha ni Renan. Pareho sila ni Ira na nag-aaral sa universidad sa bayan ng Panlibatuhan, at totoong minsan na niyang iniligtas si Ira mula sa mga masasamang tao na nagnanais na kidnapin ang dalaga. Nang dahil iyon sa kayamanan ng amang si Ramon. Maraming salamat Renan kung ganon. Hindi man lang kita naabutan noon sa presinto ng mga pulis para pasalamatan ka. Bilang pasasalamat ko sa iyo, ay iimbitahan kita sa bahay para ipaghanda ng isang salo-salo para sa kabutihan mo at pagliligtas mo sa buhay ng unika iha ko. Paanyaya ni Ramon, na hinatak siyang maupo doon sa mga selyang nakahilera. Napapangiti na lamang si Renan. Hindi na po kailangan, Senyor. Bukas sa loob ko ang pagtulong kay Ira, kaya hindi ko na po kailangan ng ganyan. Diretsa ang pagtanggi ni Renan sa mayamang si Ramon Aragon. Napakabuting tao mo, iho. Sayang at hindi ko nakilala ang iyong ama. Nakangiting wika nito. Makahulugan ang ngiti na iyon ni Ramon Aragon na ikinatigil ng bahagya ni Renan. Mas lalo lamang lumalakas ang kanyang kutob na may kakaiba sa taong kaharap niya. Kung ano-ano na lamang ang mga sinasabi sa kanya ni Ramon, tango lang naman ang tango si Renan hanggang sa gumagabi na at nagpaalam na ang kanyang ina sa pamilya ng namatayan na uuwi na sila sa kanilang bahay na nasa paanan pa ng bundok Ilagiron. At nung pauwi na sila, Inay, kilala mo ba si Ramon Aragon? Tanong niya sa ina. Bakit naman anak? Sandaling nag-aalangan si Renan ng maramdamang may mga taong sumusunod sa kanila ng kanyang ina. Kaya inihanda na Renan ang sarili. Pagkaramdam niya ay nasa dilim ang mga taong nakasunod sa kanila. Anak, tumakbo ka na. Bulalas ni Felisa, na kanina pa rin pala nararamdaman ang mga sumusunod sa kanila. Itinaas ni Felisa ang kampila na nakasukbit sa kanyang bewang at tinaga ang unang taong sumalakay sa kanila. Isang mabilis naman na pag-atake ang ginawa ni Renan sa isang taong may hawak na patalim. Nangingintab iyon sa dilim. Ngunit bilang anak ng dalakit nun, ay may kakaibang kakayahan si Renan sa dilim. Mabilis ang mga kilos niyang tinapos ang isa pang lalaking sumalakay sa kanila ng ina niya. Nay, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Renan sa ina. Sapo ni Felisa ang tagaliran na nasaksak ng patalim. Umalis ka na anak at tumawag ka ng tanod. Baka
napatay mo ang mga sumalaki sa atin. Sagot nitong nahihirapan at sinapo ang tagiliran. Nay, bigla na lamang silang nawawala at naglahong parang bulas sa dilim. Narinan sa ina. Inalalayan niya ang ina at dinala sa kanilang pamamahay. Kaagad naman siyang nakahingi ng tulong sa tiyuhing si Rico na isang manggagamot. Buti na lang ay daples lang ang sugat. Nagulat ito habang ginagamot si Felisa. Ang punyal na ginagamit nila sa Felisa ay kakaibang uri. May laso ng mga punyal na humahalo sa iyong dugo. Bulalas ni Rico. Pero mabuti na lamang at suot mong anting-anting ni Inay Hermana. Hindi ka napuruhan, pero kailangan natin ng halamang gamot na matatagpuan sa tabi ng gulod sa bundok Kilakiron. Wika pa nito. Nahalata sa mukha ang takot. Ako ang kukuha ng halamang gamot para kay Inay Dio. Tumayo si Renan sa kinaupuan. Pinigil naman ni Felisa ang kamay ng anak. Gabi na at hindi mo kabisado ang daan papuntang gulod. Bulalas ni Felisa na mas nag-aalala sa kanyang anak. Baka makasalamuha nito ang amang si Harim at baka tuluyan ng ilalayo sa kanya ni Harim ang kanyang anak. Natatakot si Felisa na dadali ni Harim ang anak niya sa kaharian nito at hindi na ibabalik pa sa kanyang tabi. Inay, nakalimutan mo na bang isa akong anak ng dalagit nun? At nakikita ko ang paligid kahit na madilim na. Ang mahalaga ngayon ay magamot ka. Anak. Inay, hindi kita iiwanan. Hindi ako gagawa ng isang bagay na pagsisihan ko habang buhay at ikakasira ng pagkatao ko. Pangako. Pagkasabi noon ay nilisan ni Renan ang kanilang pamamahay at tumungo sa kasukalan ng bundok Kilakiron. Alam niyang matatagpuan niya roon ang halamang gamot na tinutukoy ng tiyo Rico niya. Ang halamang gamot na matatagpuan lamang sa gulod ng bundok Kilakiron. Ito ang tanging halamang gamot na makakawala ng laso na galing sa patalim ng mga taong sumasalakay sa kanila, na ang tawag dito ay watig. Renan. Natigilan si Renan nang bigla na lamang lumitaw sa harapan niya ang amang si Harim. Masamang tingin ang ipinukol ni Renan sa ama. Kung naparito ka para kumbinsin akong sumama sa mundo mo, pues, huwag kang magsayang ng oras. Aniya sa ama. Iniabot nito sa kanya ang mga halamang gamot na pupuntahan niya sa gulod ng bundok. Dalhin mo na yan sa ina mo. At iyan ang kailangan niya ngayon. Natigilan si Renan. Nakakapanibago pero hindi ganitong Harim ang nakilala ng kanyang ina. Bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Renan sa ama. Dahil ako ang ama mo. Sa susunod na tayo mag-uusap, Renan. Sa ngayon, dalhin mo muna yan sa ina mo bago pa lumala ang kalagayan niya. Sagot ng ama niyang si Harim. Hindi maipaliwanag ni Renan ang nadarama niya sa ginawa ng kanyang amang si Harim. Hindi niya inasang tutulungan siya ni Harim para magamot ang kanyang ina. Isang masamang engkanto kung ikwento ng ina niya si Harim. Kaya hindi inaasahan ng binata ang tulong ni Harim sa kanilang mag-ina. Noon ay pinaghahandaan niya kung papaanong labanan ng ama sa pagkakataong maghaharap sila at sa pilitan siya nitong dalhin sa kanilang kaharian ng mga engkanto. Pero hindi naisip ni Renan na baka nagkukunwari lamang si Harim para pagkatiwalaan niya ito. Hindi ganon kabilis magtiwala si Renan sa kanyang ama, lalo na sa nagawang kasalanan nito sa ina niyang si Felisa. Kaagad na naglakad pa uwi si Renan hanggang sa nakarating siya. Tiyong Rico, dala ko na ang halamang gamot na kailangan mo sa paggamot kay inay. Gulat na gulat si Rico na para bang wala pang 30 minutos ay nakabalik na si Renan na bitbit ang mga halamang gamot na nasa gulod lamang matatagpuan. Ang bilis mo naman nakabalik
Mabuti at natagpuan mo kaagad ang gulod. Sadyang binilisan ko talaga, Tiyong, para magamot kaagad si inay. Sagot naman ng binata sa kanyang tiyuhin. Pagkatapos magamot, bumuti naman ang kalagayan ni Felisa matapos malunasan ang lason na humalo sa kanyang dugo. Hindi makatulog si Renan ng gabing iyon. Nasa isipan niya pa rin ang mga taong sumalakay sa kanila ng kanyang ina, ang pagkamatay ni Ella, at ang sinabi ng mga tao na taon-taon ay may namamatay sa inamong. Hindi rin mawawala sa isipan niya ang makahulugang ngiti sa mga labi ni Ramon. Napabangon si Renan mula sa pagkakahiga sa kanyang higaan. Lumabas siya ng sala at tumungo sa balkonahe para lumanghap ng sariwang hangin. Doon niya naramdaman ang presensya ng kanyang amang si Harem na naroon sa silid ng inang si Felisa. "Anong ginagawa mo kay inay?" bungad niya kay Harem. Naabutan niya itong sinasalatang noo ng kanyang ina. Natigilan na lamang siya nang makita ang iilang piraso ng mga dahon na nasa noo na ni Felisa. "Anong nangyari?" tanong niya kay Harem. "Nagdedeliryo sa lag na si Felisa, kaya ginamot ko siya." Walang duda si Renan sa sinabi nito. Kasi nang hawakan niya ang braso ng ina, ay mainit nga ito. "Maaari ba kitang makausap, Renan?" tanong ng kanyang ama sa kanya. Lumabas silang dalawa sa bahay at doon sa bahaging likuran ng bahay kung saan naroon ang hardin ng tiyuhing si Rico ay naupo ang mag-amang dalagitnon. "Ano ang sasabihin mo, ama?" "Ang pangyayaring ito ang dahilan kung bakit kita ipinunla sa iyong ina," panimula ni Harem. "Anong ibig mong sabihin?" Nakakundot noong tanong ni Renan sa ama na noon ay nasisinaga ng liwanag na nagmumula sa buwan. Napatingala ito sa kalangitan at nang magbaba ito ng tingin ay dumapo ang matitiim na mata nito sa mukha ni Renan. Hindi ordinaryong tao si Ramon. Isa rin siyang dalakitno na nais maghari sa inyong mundo. Natutunan niya ang isang bagay sa inyong mundo na magbibigay sa kanya ng sobra-sobrang kapangyarihan. Hindi ko siya kayang sugpuin. Wala akong kakayahan pero sinasabi ng mga sinaunang propesya na ang isang prinsipeng dalakitnon na may kalahating tao ang siyang magpapabagsak sa kasamaan ni Ramon. Kaya mo niloko si inay? Nakangising tanong niya sa ama. Napabuga ito ng malalim na hininga. Oo, nagkamali ako, pero matagal ko nang gusto ang ina mo. Pero nang malaman niyang isa akong dalakitnon, ay nilalayuan na niya ako. Oo, nagkamali akong nilinlang ko si Felisa. Pero yun na lamang ang tanging alam kong paraan para pigilin si Ramon sa kasamaan niya at sa paghasik niya ng lagim sa inyong mundo. Sinisira ni Ramon ang balanse ng dalawang mundo sa kasamaang ginagawa niya. Paliwanag ni Harem. Alam kong wala akong karapatan para humingi ng tulong sa iyo, Renan. Pero ikaw lamang ang may kakayahang talunin si Ramon. Hindi ko inaasahang tutulungan mo akong maibalik si Ramon sa aming mundo at maparusahan ng parusang naaayon sa batas na mga dalakitnon. Pero masisira ang mundo niyo. Ang mundong kinalakihan mo. Ang magandang mundo ni Felisa. Hindi napigilan ni Renan na mapaisip sa sinasabi ni Harem. Tinapik-tapik nito ang kanyang balikat bago tumayo sa kinaupuan. Ang mga taong sumalakay sa inyo ni Felisa, nasa ilalim sila ng itim na kapangyarihang nakuha ni Ramon mula sa masama. Sila ang mga inuutusan ni Ramon para tapusin ka, Renan. Kaya mag-ingat ka, anak ko. Pagkasabi noon ay nagsimula na itong maglakad pabalik sa kasukalan ng bundok Ilakiron. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa amang si Harem o hindi.
Pero alam ni Renan sa kanyang puso na hindi nagsisinungaling si Harim. Ngunit paano niyang ipapaliwanag sa inang si Felisa na masamang tao si Ramon? Napakalaki ng tulong na ibinibigay sa kanila ni Ramon. Ito ang nag-aalaga kay Inay Hermana na mga oras na wala sila ni Felisa hanggang sa mamatay ang lola niya. Si Ramon din ang nag-aayos ng burol ng lola niya bago pa sila dumating. Kaya ng gabing iyon ay hindi nakatulog si Renan. Mayat mayat ay sinisilip niya ang kanyang inang si Felisa. Bumuti na ang kalagayan nito matapos gamutin ni Harim ng mga halamang gamot. Samantalang sa mansyon ni Ramon Aragon ay nakatikim ng parusa sa kanya ang 5 tauhan ng asyenda niya na inutusan niya para atakihin ang mag-inang Felisa at Renan. Mga wala kayong kwenta. Isang mahinang babae at isang tao lang ang kalaban nyo. Hindi nyo pa napatay. Bulyaw ni Ramon sa mga tauhan. Panginoon, magaling makipaglaban si Renan at yung babae, napakatalas ng dala niyang kampilan. Rason ng isa sa mga tauhan niya. Gigil na gigil si Ramon na nakatitig sa kawalan. Hindi ko mapatay ang anak ni Harim. Kung alam ko lang noon na buntis si Felisa at siyang ama ay matagal ko nang pinatay si Felisa. Pero hindi na masisinagan ng araw ang prinsipeng Dalakitnon na may lahing tao. Galit na galit si Ramon na muling nilatigo ang mga tauhan at pinaalisa mga ito sa harapan niya. Si Ira na lamang ang kanyang pag-asa para mapatay si Renan. Si Ira na lamang at sana ay magtagumpay ang kanyang anak. Sa mga sumunod na araw ay nailibing na ang dalagang si Ella. Naroon din ang pamilya Aragon sa araw ng libing. Nagpipigil lamang si Renan dahil kailangan niya munang kumpirmahin ang mga sinasabi ng amang haring si Harim sa kanya, kung totoo man ang lahat o hindi. Renan, maaari mo ba akong samahan sa panglibatuhan mamayang hapon? Pangungulit ni Ira kay Renan habang kumapit sa braso ng binata. Pinablot naman ng binata ang mga braso niya. Marami ka namang katulong at may driver ka. Sa kanila ka magpasama at huwag sa akin. May hinahong sagot ni Renan. Renan, galit ka ba sa akin? Bakit mo ba ako iniiwasan? Hinarang ni Ira ang daraanan ng binata at itinapan ng sarili para mapayakap kay Renan. Nakabalik na sila sa inamong at kasalukuyang nasa labas sila ng pamamahay ng namatay na si Ella. Habang nasa loob ba naman si Ramon at Felisa, binabantayan ni Ramon ang kanyang ina, habang heto si Ira ay kinukulit pa rin siya. Napapabuntong hininga na lamang si Renan na bahagyang inilayo si Ira sa kanya. Ngunit natigilan siya ng mapatitig sa mga namumulang mga mata ng dalaga. Renan, makinig ka sa akin. Impit ang boses ni Ira na tila bumubulong lamang sa binata. I need to tell you something, Renan. Kailangan ko ang tulong mo. Napatulo na lamang ang luha nitong mabilis namang pinahid. Matiim na napatitig si Renan sa dalagang si Ira na noon ay nakikiusap na sa kanya. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Renan. Nagpapalingalinga pa ito sa paligid na namumutla ang muka. Naroon kasi sa paligid ang iilang tauhan ng amang si Ramon. Inutusan ng mga ito na bantayan ang bawat kilos ni Ira. Sasabihin ko sa iyo mamaya, pero hindi dito. Kaya samahan mo ako sa panglibatuhan, Renan. Malungkot ang mga ngiti ni Ira na napatitig sa gwapong mukha ni Renan. Anong oras ba tayo aalis? Tanong ni Renan sa dalaga. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Ira. Hinatak niya ang braso ng binata at dinala sa loob ng kotse na dala niya. Ngayon na tayo aalis, habang hindi pa ako napapansin ni Papa. Hindi ako makakaalis sa Renan
Hawak ako ni Papa sa leeg. Bulong ni Ira. Kaagad na pinasibat ni Ira ang sasakyan niya. Kailangan niyang makalayo kasama si Renan. Sa ngayon ay makakalaya na siya mula sa pagkakahawak ni Ramon sa kanyang leeg. Hindi ito papuntang panglibatuhan, Ira. Saan ba talaga tayo pupunta? Bulalas ni Renan. Napatitig sa kanya si Ira. May dadaanan lang tayo saglit, Renan. Sagot naman ng dalaga. Tumigil sila sa isang malaking bodega na mga palay na pag-aari ni Ramon. Hinatak naman siya ni Ira sa braso at nagmamadali silang pumasok sa loob. Magkahawak kamay sila ni Ira na pumasok sa loob ng bodega. Nang makapasok na sila, ay may isang pintuan pang binuksan si Ira at tumambad sa kanya ang hagdanang papunta sa kailaliman ng lupa. Ira, ano ito? Saan tayo pupunta? Tanong niya sa dalaga. Kinutuba ng masama si Renan habang nakatitig sa dalaga na napapatulo ang mga luha. Hindi ko na kaya ang kasamaan ni Papa, Renan. Tulungan mo akong tapusin ang kasamaan niya. Pagkasabi noon ng dalaga, ay pinahid nito ang mga luha at siniil siya ng halik sa labi. I'm sorry, Renan, pero ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan ko, kaya halika na. Anong gagawin natin dito, Ira? Anong meron sa lugar na ito? Tanong niya sa dalaga. Napatitig siya sa mga mata ni Ira. Takot ang nakikita niya sa mga mata nito. Nandito nakatago ang totoong pagkatao ni Papa. Ang kanyang sekreto, Renan. Sagot naman ni Ira sa binata. Bakit mo sinabi sa akin ang sekreto ng ama mo, Ira? Bakit? Hinawakan niya ang dalaga sa magkabilang balikat. Dahil alam kong ikaw ang prinsipe ng mga dalagit nun dito at ikaw ang nakatagdang tatapos sa kasamaan ni Papa. Hindi tao ang ama ko, Renan. Nagtatago lamang siya sa katauhan ni Papa pero hindi siya totoong tao. Siya ang dalagit nun na kalaban ng ama mo. Siya ang masamang dalagit nun. Sagot ni Ira sa katanungan ni Renan. Kung ganon ay matagal na nitong alam ang tungkol sa pagkatao niya. Hindi alam ni Renan kung ano ang naghihintay sa kanya sa dulo ng madilim na hagdanan na iyon. Pero nilakasan niya ang loob at pumayag sa kagustuhan ni Ira hanggang sa nakarating sila sa ilalim ng tila isang yungib. Doon ay natagpuan niya ang altar na bato na puno ng dugo na tuyo. Inialay ni Papa ang maraming buhay ng berhen na kadalagahan sa altar na iyan, Renan, kapalit ng isang walang hanggang kapangyarihan na ipagkakaloob sa kanya ng demonyo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi siya magawang talunin ng ama mong si Harem sa bawat laban nila. Paliwanag ni Ira. Doon ay nakita ni Renan ang isang aklat na luma na may nakatusok na punyal. Sabi ni Ira na ang punyal na iyon ang ginagamit ni Ramon para pumatay ng mga babae at ialay sa demonyo. Habang sa lumang aklat na iyon ay ang kasulatan ng kasunduan ng dalawang mundo na siyang sinira ni Ramon. Ang mundo ng mga engkanto at ang mundo ng mga tao. Hangad niyang pagharian ang lugar niya. Hangad niya ay walang katapusang kapangyarihan, Renan. Ikaw lamang ang kayang tumapos sa buhay ni Papa. Salaysay pa ni Ira kay Renan sa katotohanan. Natigilan si Renan sa sinabi ni Ira. Bakit mo ipinagkanulo ang sarili mong ama sa akin, Ira? Hindi ba at anak niya? Tanong ni Renan sa dalaga. Hindi siya makapaniwalang sasabihin sa kanya ni Ira ang lahat ng bagay na ito sa kanya. Dahil masama siya, Renan. Oo, anak na niya ako. Pero ako ang gagawin niyang panghuling alay sa demonyong sinasamba niya. Ako na sarili niyang anak ang panghuling alay niya. Kaya iniingatan niya ako ng sobra. Bawal akong umibig. Bawal akong hawak-hawakan ng lalaki. Ang unang lalaking naging kasintahan ko, matagal nang pinatay ni Papa.
napapaluhang pagkwento sa kanya ni Ira. Sabi ko na nga ba at traitor kang babae ka? Isang nakakatakot na boses ang kanilang narinig. Nangangalit itong sinalakay si Ira at hinambalos ang katawan sa gilid ng mabatong pader. Duguan ang ulo ni Ira na bumagsak ang katawan sa lupang mabato rin. Si Ramon, pero kakaiba ito ngayon. Nagbabaga ang mga mata nito sa galit na nakatitig kay Ira. Ikaw ang pinili kong magiging reyna ko pagdating ng araw. Dahil sa pinapaalala mo sa akin ang maganda mong ina. Pero pinagtaksilan mo ako. Sigaw ni Ramon na akmang susugurin muli si Ira. Tama na, huwag mong saktan si Ira. Pagpipigil ni Renan kay Ramon. Napatawa itong nilingon si Renan na noon ay inahanda ang sarili sa maaaring pagsalakay ni Ramon sa kanya. Noon ay mas napatunayan ni Renan na tama nga ang kanyang kutob tungkol kay Ramon, na may masamang nakatago sa likod ng pagkatao nito. Prinsipe ng mga dalagit nun. Akala mo ba dahil may lahi kang tao ay matatalo mo na ako, ha? Hindi mangyayari yan. Malakas ako at makapangyarihan, kaya hindi mo ko kakayanin. Hiyaw ni Ramon na nakatawa pa rin. Kung ako sa'yo, mas mabuting umanib ka na lang sa akin, Renan, para mas mapalakas pa natin ang ating pwersa dito sa daigdig ng mga tao. Ipapangako ko sa'yo magiging kanang kamay kita, Renan. Ibibigay ko sa'yo ang pamamahala ng lahat ng ari-arian at kayamanan na mayroon ako kapag umanib ka sa akin. Pag-isahin natin ang ating pwersa para sa isang walang hanggang kapangyarihan. Walang tatalo sa atin, Renan, lalo na ang ama mong hari ng mga dalakit nun. Isang malakas na pag-atake ang ginawa ni Renan na ikinatumba ng katawan ni Ramon sa mabatong pader. Napatawa ito dahil hindi ito nasaktan sa ataking ginawa ni Renan. Ito na ba ang pinagmamalaki mo, Ira? Ito ba ang tagapagligtas na dinala mo para talunin ako? Isang walang kwentang prinsipe na kagaya ng ama niya. Pagkawika noon ay inatake ni Ramon si Renan. Mabilis na naiwasan ni Renan ang ataking iyon at pagkatapos ay binalikan si Ramon ng isang malakas na tadyak sa tagiliran. Hindi inasahan ni Ramon ang lakas na taglay ni Renan. Ang ama niya ay isang dalagit nun at ang kanyang ina ay tao. Kaya sana ay magkatumbas ang lakas na taglay nila ni Renan. Pero nakapagtatakang mas malakas sa kanya ang binata. Habang si Renan ay lihim na umuusal ng dasal sa Diyos na sana ay kakayanin niyang talunin ang kasamaan ni Ramon, ay muli niya itong sinugod ng malakas na suntok at sipa na tinanggap naman ng katawan nito na walang takas. Nangihina na si Ramon nang umusal ito ng itim na orasyon. May mga usok na itim ang lumabas sa katawan ni Ramon at ang mga mata na nito ay naging tila apoy na nagbabago ng kulay. Nagiging pulang-pula na nagmistulang sinaniba ng demonyo. Renan, mag-ingat ka. Hiyaw ni Ira. Dinaluhong ni Ramon ang katawan ni Renan. Nagpambuno ang dalawa. Nakakamangha ang taglay na lakas ni Ramon sa ngayon na hindi kagaya ng kanina. Siguro, ginamit na nito ang kapangyarihan ng demonyo kaya mas lalo pa itong lumakas. Natapo ng katawan ni Renan malapit sa mesa kung saan inaaalay ni Ramon sa demonyo ang kaluluwa ng bawat biktima niya. Naamoy ni Renan ang masangsang na amoy ng mga dugong naroon. Ang bawat kaluluwang naroon ay humihingi ng hustisya sa sinapit nila. Napatayo si Renan at inahanda ang sarili sa muling pag-atake ni Ramon sa kanya. Noon ay muling sumalakay si Ramon na hinaharap naman ni Renan ng buong tapang. Pero gulat na gulat si Renan nang sumalubong sa kanya ang isang matalas na patalim na bumaon sa kanyang balikat.
Napahiyaw siya sa sobrang sakit. Habang napatawa naman si Ramon ng gusto. Tuwang-tuwa ito sa pandilin lang na ginagawa niya kay Renan. Akala ko ba ay anak ka ng isang dalagit doon? Bakit hindi mo na lamang lilinlangin kita? Ano na? Tawang-tawa si Ramon habang si Renan ay nakabunot ng isang matalas na bato sa tagiliran niya. Napangiwi ang binata at umastang sobrang nasasaktan. Renan, bumangon ka. Huwag kang magpapatalo sa demonyong yan. Sigaw naman ni Ira. Nakangisi si Ramon habang naglalakad papalapit kay Renan na gumugulong sa sakit ng katawan. Mahinang nilalang. Ni hindi ka man lang nangalahati sa taglay na lakas ni Harim na ama mo. Yan ang napapala mo sa pagtatago sa kumbento. Inakala ba ni Felisa na noon na makakabuti sa iyo ang pagtatago sa simbahan? Mga tanga! Inundayan nito ng saksak si Renan. Subalit sa isang iglap ay nawala si Renan sa kanyang harapan at bumao na lamang sa katawan niya ang isang mahaba at matulis na bato ng kuweba. Napasahuka ng dugo si Ramon. Kasunod naman noon ay ang pagbagsak ng katawan niya sa lupa. Ako ang tatapos sa iyo. Umiiyak na wika ni Ira na hawak ang patalim na para sa mga biktimang pinatay niya at inaalay sa demonyo na amo niya. Pinigil ito ni Renan. Huwag mong dumihan ang mga kamay mo sa dugo ng masamang dalagito na yan. Kinuha ni Renan ang patalim na hawak ni Ira. At pagkatapos nito, itinarak iyon sa puso ni Ramon na noon ay napasigaw sa sobrang sakit. Hindi mo ako mapapatay, Renan. Hindi pa tayo tapos. Babalik at pabalik ako sa mundo para tapusin ang misyon ko. Nangihinang wika ni Ramon. Nanginginig ang buong katawan nito matapos tarakan ni Renan nang patalim ang kanyang puso. Hindi siya maaaring matalo pero ang tadhana ang nagbibigay sa kanya ng katapusan. Pero babalik at babalik siya para tapusin ang misyon niya. Marami siyang anak na lalaki na magpapatuloy sa kanyang adhikain. Napagulgol naman ng iyak si Ira nang biglang umusok ang katawan ng ama. At pagkatapos ay nagiging abo na tinangay ng hangin. Nagulat na lamang siya nang hinawakan ni Renan ang mga kamay niya. Wala na siya, Ira. Malaya na ako, Renan. Malaya na ako. Maraming salamat sa tulong mo. Ni Ira na yumakap sa katawan ni Renan. Napangiwi naman si Renan ng tamaan ng mga kamay ni Ira ang sugat niya. Oops, sorry. Nakangiting wika ni Ira. Magkasama silang lumabas sa yungib na yon. Pero sa isang lagusan na doon lumalabas sa bundok ng Kilakiron. Malapit sa puno ng dalagit. At narat na nila roon ang nakaluhod na si Felisa habang nananalangin at si Harim na hindi mapalagay. Renan. Napatayo si Felisa nang makita ang anak na kaagapay si Ira. Duguan ang katawan nito at may sugat. Nagtagumpay ka, anak ko. Bulalas naman ni Harim. Kinausap ni Harim si Felisa ng araw na yon. At noon din ay magkasama nilang pinagdasal ang kaligtasan ni Renan sa kamay ng kalaban ni Harim na si Ramon. Noon ay naiintindihan ni Felisa ang layunin ni Harim na magkaanak ng isang tao. Pero hindi niya pa ito napatawad sa panliling lang nito sa kanya. Hindi pa tapos ang misyon ko, inay. Hindi pa. Wika ni Renan sa ina na nilalapatan ang sugat niya ng halamang gamot. Naroon silang tatlo ni Felisa at Ira sa kaharian ng mga dalagitnan. Pero napatay mo na si Ramon, hindi ba? Tanong ni Felisa sa anak.
Maraming anak na lalaki si Papa sa mundo, Inay Felisa. At sila ang tatapos sa nasimulan ni Ramon. Sagot ni Ira sa tanong na iyon ni Felisa. Nanlulumo si Felisa sa nalaman. Alam kong kaya mo silang talunin, Renan. May tiwala ako sa iyo, anak. Uwi ka ng hari ng mga dalagit noon na si Harim. Sa paglipas ng mga taon ay naging ganap na pulis si Renan sa bayan ng Panglibatuhan. Misyon ng mga pulis ang to serve and protect. Pero ang misyong ito ay magaan lamang sa kalahating dalagit noon at kalahating tao na si Renan. May mas mabigat na misyon ngayon ang nakaatang sa kanyang balikat. Ang hanapin ang mga anak ni Ramon na lalaki na naghahasik ng kasamaan sa mundo, nangingidnap ng mga babaeng berhen para ialay sa demonyo. Umabot ito sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kaya sa mga taga-dalagahan dyan, mag-ingat kayo. At sa mga bata naman na babae, ganoon din. Kasi palalakihin nila nito at pag nasa tamang edad na, ay tsaka nila ialay. Ang iba ay nagtatayo ng kulto para sumasamba sa kanilang Panginoong demonyo at nagkalat sa buong Kamindanawan. Kaakibat sa misyon ni Renan, ang panganib kong kaya lagi siyang nakahanda at ipinagpapatuloy ang pagkikipaglaban sa kasamaan. Lumipas ang mga taon pa, ay tuloy-tuloy lang ang pagkakaibigan nila ni Ira at Renan hanggang sa hindi namamalayan ni Renan na mahal na pala si Ira. Ira na rin ang namamahala sa asyenda ng amang si Ramon at isa sa pinakamayaman sa bayan ng Panglibatuhan. Wala pa rin siyang asawa hanggang sa ngayon at nagbabagakasakali pa rin isang araw ay makikita ni Renan ang kanyang puso na matagal nang may lihim na pagtingin sa binatang kalahating dalagit nun at kalahating tao. Kasi si Renan kahit alam niyang may gusto siya sa dalaga, ay pilit niyang nilulugar ang sarili na hindi siya karapat-dapat sa dalaga na napakayaman. Pero magkaibigan sila. Maraming salamat sa hindi nakakalimot mag-subscribe. Wakas ng kwento. Maraming salamat po sa pagtangkilik niyo ng Sindak Stories. Hanggang sa muli.